Carlos, maghiwalay na tayo. Sambit ko. Pilit hinahadlangan ang mga luha na kanina pang nagbabantang bumagsak. Sawang-sawat napagod na akong maghintay sa lahat ng mga pangako mo. Agad na napakunot ang noo ni Carlos na parang hindi pa rin niya maunawaan ang bigat ng sinabi ko. Babe, wag kang ganyan. That's not a good joke, babe. Anya nang may bahagyang ngiti sa labi. Ngiting agad na naglaho nang makita niyang hindi ako natawa at nakatitig lamang ako sa kanya. What? You think I'm joking? Hindi ako nagbibiro. Mahina akong tugon. Ayoko na, Carlos. May iba na akong mahal. Sorry, hindi na ako nakapaghintay eh. And now, we're engaged. Dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko. Ipinapakita sa kanya ang makinang na singsing sa daliri ko. Singsing na hindi galing sa kanya. He managed to propose to me while you're busy building your own empire. Ang tagal mo eh. Tila sarkastikong sambit. Kitang-kita ko sa kanyang mga matang gulat na may halong pagtataka at sakit. Alam kong nasasaktan ko siya pero ito ang tama. Hindi ko hahayaang iwan niya ang lahat. Ang pamilya, ang pangalan, ang kinabukasang pinaghirapan niya. Para lamang sa akin. He is the new CEO of Trinidad's Empire. His family is counting on him. And I will not be the reason he loses everything. Naalala ko pang huling gabi bago ko gawin to. Mag-isa akong nakaupo sa balcony ng apartment ko. Hawak ang isang lumang litrato namin ni Carlos. Nakangiti siya. Walang bakas ng pagod o pressure. Ngunit ngayon, siya na ang bagong CEO ng Trinidad's Empire. Lahat ng mata nakatingin sa kanya. At bawat maling galaw, pwede nitong sirain hindi lang ang pangalan niya, kundi ang buong pamilya niya. Narinig ko pang sinabi ng ama niya noon. Walang puwang ang kahinaan sa Trinidad, anak. At ang pipiliin mong makakasama, ang magiging refleksyon ng pangalan natin. Alam kong hindi ako ang babaeng papasa sa pamantayan ng mundo niya. And it's over now. Gusto kong sumigaw na hindi totoo. Gusto kong hawakan siya, yakapin, at sabihing siya lang ang mahal ko. Pero hindi ko kaya. Ayokong maging dahilan para isuko niya na ang lahat. Ang pangarap, ang pangalan, at ang trono ng Trinidad's Empire na matagal niyang pinaghirapan. Lumuhod si Carlos sa harap ko. Hawak ang magkabilang kamay ko na parang kung bibitawan niya, mawawala ako sa mundo niya. Kita kong nanginginig niyang mga daliri at ang takot na nagdidilim sa kanyang mga mata. No! Don't do this, Rain. Please, tell me you're lying. Basag ang boses niya. Parang may pumunit sa puso ko. Gusto kong sumigaw. Umiyak sa dibdib niya. Sabihing siya lang ang mahal ko. Na lahat ng ito ay kasinungalingan lang para lang protektahan siya. Pero hindi eh. Hindi pwede. Kung bibigay ako ngayon, mawawala ang lahat ng dahilan kung bakit ko sinimulan to. Carlos, napalunok ako. Pilit kong pinapatigas ang boses ko kahit halos sumuko na ako. Hindi ako nagsisinungaling. Dahan-dahan kong hinila ang kamay ko mula sa kanya. Pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Kita ko ang luha na dumadaloy sa pisngi niya. Hindi ko na maalala kung kailan ko siya huling nakitang ganito. Ang malakas, matapang at walang inuurungang Carlos. Ngayon ay wasak na sa harap ko. At ako ang dahilan. No! No! Mahal kita! Mahal natin ang isa't isa, hindi ba? I can't give up everything just for you. Basag ang boses niya. At sa bawat pakiusap niya, pakiramdam ko'y isa-isa ring pinuputol ang ugat ng puso ko. Napapikit ako. Iyon nga ang problema. Kaya niyang isuko ang lahat para sa akin, pero hindi ko kayang makita yon. Mahal ko si Mommy Evelyn at Daddy Jerry. Ayokong masaktan sila sa gagawing desisyon ni Carlos.
Hindi ko na nagawang sumagot. Sa halip, marahas kong hinilang kamay ko mula sa kanyang pagkakahawak. Sa mismong sandaling yon, huminto ang isang itim na kotse sa tapat namin. Bumukas ang pinto at bumaba si Kylie. Ang matagal ng karibal ni Carlos sa negosyo at ang taong pinakiusapan kong magpanggap bilang fiancé ko. Nanigas si Carlos nang makita siya. Kita ko ang bahagyang panginginig ng panga niya at ang dumilim na tingin niya. "Rain." Malamig pero mapanatag ang tinig ni Kylie habang lumalapit. Isinukbit ang braso niya sa bewang ko na parang matagal na kaming magkasama. "Ready to go?" Parang nabasag ang hangin sa pagitan naming tatlo. Ramdam ko ang titig ni Carlos. Matindi, puno ng sakit at galit. Kahit alam kong lahat ay palabas lang, masyado na itong totoo para bawiin. Inilapit ni Kylie ang mukha niya sa akin at bahagyang ngumiti para sa aming palabas. Sapat para lalo pang patayin si Carlos sa sakit. "Let's not keep my parents waiting. They're excited to meet you." Dagdag niya bago ko igiya papasok sa kotse. Huling beses kong nilingon si Carlos. Nakaluhod pa rin siya ngunit parang wala nang buhay ang mga mata niya. Alam kong sa oras na yon, tinuldukan ko na talaga ang lahat. "Sana mapatawad mo ko, Carlos." Bulong ko bago ko tuluyang tumalikod. Sa loob ng kotse, tahimik akong nakaupo habang pinapaandar ni Kylie ang sasakyan. Hindi ko na magawang tumingin sa kanya. Nakatuon lang ang mga mata ko sa bintana. Pilit ikinukubli ang panginginig ng labi ko. "Good acting back there." Malamig na sabi ni Kylie. May bahid ng awa. "Pero sigurado ka ba sa ginagawa mo? He looked destroyed." Napapikit ako. "I have to, Kylie. Ayokong maging dahilan para masira ang buhay niya." Pero sa loob-loob ko, para na rin akong namatay kanina nang makita kong nakaluhod siya. Ilang minuto lang ang lumipas pero ramdam ko na ang bigat ng katawan ko. Nagsimula akong malito pero parang umiikot ang paningin ko. Pinilit kong huminga ng malalim pero lalo lang akong nahilo. "Rain?" Tawag ni Kylie pero unti-unti nang nagdidilim ang paligid. Bago tuluyang mawala ng malay, naramdaman ko ang mahigpit niyang pagkayakap at pagmamadaling pagpreno ng sasakyan. Pagmulat ko, puting kisame ang unang tumama sa mata ko. Amoy alkohol at disinfectant sa paligid. Sa gilid ng kama, nakaupo si Kylie. May hawak na bote ng tubig. "Hey, you're awake." Mahinang sabi niya. "Anong nangyari?" Garalgal ang boses ko. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita. "You fainted. The doctor ran some test." Saglit siyang tumigil. Tila tinitimbang kung dapat niya bang sabihin sa akin. "Rain, you're pregnant." Halos mabingi ako sa narinig kong balita. Ramdam ko rin na nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit na nakakapit sa kumot. Buntis ako?" "Yeah. You are 4 weeks pregnant." Tulungan mo ko, Kylie." Halos pabulong pero puno ng desperasyon kong sambit habang pinipigilan ng panginginig ng boses ko. "Of course. I will help you raise your child." "Tulungan mo kung makaalis ang bansa. Hindi ako pwedeng magtagal pa rito. Hindi dapat malaman ni Carlos ang pagbubuntis ko." Nanatiling tahimik si Kylie at nakatitig sa akin na para bang sinusuri kung gaano ko ba talaga kayang panindigan ang sinasabi ko. "Buntis ka sa kanya rin." Mabigat niyang sambit. "Sigurado ka bang handa kang itago sa kanya to? Hindi mo man lang siya pagbibigyan na malaman ah." "Kylie, please." Mabilis kong putol. Halos pakiusap na may halong panginginig. "Kapag nalaman niya, iiwan niyang lahat. Iiwan niya ang Trinidad's Empire para lang sa akin at sa batang to. Hindi ko hahayaang gawin niya yun. Masisira siya. Masisira ang lahat ng pinaghirapan niya." Napatakip ako ng mukha. Hindi na napigilan ang pag-aagos sa mga luha.
Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko, lalo kong nararamdaman ang bigat ng kasinungalingang binuo ko. Humugot ng malalim na hininga si Kylie, saka tumango ng dahan-dahan. Okay, I'll help you. Pero sa oras na magbagong isip mo, kahit na anong mangyari, I'll make sure you can still go back to him. Hindi ko siya sinagot dahil sa loob-loob ko, alam kong kapag nagbalik ako, baka huli ng lahat. 5 years later. Mabigat ang ulan sa labas ng maliit naming bahay sa Italy. At sa loob, maririnig ang tawa ng 2 munting tinig na pinakamamahal ko sa mundo. Mami, look! Masayang sigaw ni Malia habang ipinapakita ang ginuhit niyang bulaklak sa maliit na notebook. Katabi niya si Sky, nakanguso habang sinusubukang ayusin ang Lego na hindi magkakadikit-dikit. 5 taon nang lumipas mula nang iwan ko si Carlos. 5 taon mula nang itinago ko ang pagbubuntis ko sa kanya. Sa araw na nanganak ako, umiyak ako ng walang humpay. Hindi lang sa sakit ng panganganak, kung hindi sa sakit ng katotohanang wala siya sa tabi ko para makita ang mga anak naming ipinanganak. Pinangalanan ko silang Malia at Sky. Malia, mula sa salitang liwanag. Para ipaalala sa akin na may pag-asa pa rin kahit sa gitna ng kadiliman. At si Sky naman, dahil noong unang beses kong maramdaman siyang kumilos sa tiyan ko, ay sobrang aliwalas ng kalangitan. Parang ipinapaalala na kahit mabangis ang unos, may buhay na lalabas mula rito. Ngayon, habang pinagmamasdan ko silang maglaro, may kirot pa rin sa puso ko. Hindi nila kilala ang ama nila. At hindi alam ng ama nila na sila'y nabubuhay. Sky! Give it back! Bigla ay tili ni Malia habang pilit inaagaw ang stuffed bunny niya mula sa kakambal. Hala, akin kaya to. Papa Kylie, give this to me? Biro ni Sky habang tumatakbo paikot sa sala. Ay naku! Sabat ni Kylie habang papasok mula sa kusina at may dalang tray ng cookies. Bunny lang yan, Malia. Oh, sa'yo to, mas malaki pa. Kinuha niya ang isang malaking teddy bear mula sa gilid at iniabot kay Malia. Papa Kylie, you're the best! Masayang yakap ni Malia sa kanya. Si Sky na hindi gustong matalo ay agad ding sumugod at yumakap. Me too! Hug me too, Papa! Sambit ni Sky. Natawa si Kylie sabay isiniksik sa magkabilang braso ang kambal. Aba, 2 mabibigat na bata sabay-sabay ah. Kung ganyan kayo lagi, kailangan ko na talagang mag-gym araw-araw. Mula sa kusina, pinagmamasdan ko silang 3. Sa loob ng 5 taon, si Kylie ang tumulong sa akin palakihin sila. Walang tanong, walang reklamo. Kilala siya ng mga bata bilang Papa. Pero alam nilang hindi ito ang tunay nilang ama. Alam kong darating din ang tamang panahon para malaman nilang totoo. Kakaserve ko pa lang ng panibagong cookies sa mesa nang biglang tumunog ang landline sa gilid ng sala. Agad kong kinuha ang receiver. Naisip ko na baka delivery lang o kapitbahay. Hello? Rain, it's me, your Daddy Jerry. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Matagal ko na kasi silang hindi nakakausap. Malapit na ang 60th birthday ng Mami Evelyn mo. Malumanay pero puno ng emosyon ang boses niya. She misses you a lot. She misses you so much. Baka naman pwedeng bumalik ka na rito sa Pilipinas? Napakagat ako sa ibabang labi at napatingin sa sala kung saan masayang naglalaro ang kambal kasama si Kylie. Dad, mahina akong sambit at ramdam kong paninikip ng dibdib. Alam mo naman pong hindi ganun kadali. Anak, patuloy niya. 5 taon na mula nang umalis ka. Hindi ka man lang umuwi kahit 1 beses. Your mom's birthday is special. And honestly, she's not getting any younger. Please, Rain, for her. Bumuntong hininga ako. Pinipigilan ang pagbaha ng alaala ng Pilipinas. At ng taong iniwan ko roon. Hindi pa ako nakakasagot nang marinig ko ang tawanan ni Malia at Sky sa background.
At bahagyang sumilip si Kylie mula sa sala. Para bang nagtatanong kung ayos lang ako. Pag-iisipan ko po, Dad. Mahina akong sabi. Pero sa puso ko, alam kong pag-uwi ko, hindi lang sila ang makikita ko. Kinagabihan, matapos kong patulugin si Malia at Sky ay kaagad na namayani ang katahimikan sa bahay. Tanging tunog lang ng ulan sa labas at mahinang ugong ng heater ang naririnig. Habang si Kylie nasa kusina, nakasuot ng plain white shirt habang nagtitimpla ng kape. Nakatayo lang ako sa may pintuan, nag-iisip kung paano ko sisimulan. Kylie, tawag ko, kaya't agad siyang napatingin. Lumapit ako at umupo sa stool sa harap ng kitchen island. Tumawag kanina si Daddy Jerry. Matamlay kong sambit. Bumuntong hininga siya. Inilapag ang kutsarita sa tasa at tumingin sa akin ng diretsyo. And? Malapit na raw ang 60th birthday ni Mommy Evelyn. Gusto nilang umuwi ako. Kahit sandali lang. Pinaglalaruan ko mga daliri ko sa ibabaw ng mesa. Sabi ni Dad, they missed me. She misses me. Umupo si Kylie sa tapat ko, nakahalukip-kip. And ikaw, miss mo na ba sila? Napatingin ako sa sahig. Walang maisagot agad. Oo, pero alam mo kung sino rin ang nandun. Tumaas ang isa niyang kilay. Si Carlos. Hindi tanong kung hindi kumpirmasyon. Tumahimik lang ako at tila nabasa niya ang lahat ng iniisip ko. Rain, hindi mo kayang umiwas habang buhay. Seryosong sabi niya. Pero kung babalik ka, kailangan mong maging handa. Dahil oras na makita ka niya, lalo na kung makikita niya sila Malia at Sky. Huminto siya, parang tinitimbang ang mga susunod na salita. He might know. Matagal kaming natahimik ni Kylie matapos ang sinabi niya. Nakatitig lang ako sa tasa ng kape na hindi ko man lang nagalaw. Sa isip ko, paulit-ulit na bumabalik ang mga mata ni Carlos noong huling beses ko siyang nakita. Nakaluhod, wasak, at hindi alam kung paano ako hahabulin. Kung babalik ako, mahina akong sabi. Sasama kayo ni Malia at Sky, hindi ako uuwi ng mag-isa. Tumango si Kylie agad. Walang pag-aalinlangan. Of course, hindi kita pababayaan, lalo na kung nandun siya. Napatingin ako sa hallway kung saan nakasabit ang mga larawan naming tatlo. Ako, ang kambal, at si Kylie. Sa bawat ngiti sa mga litratong yon, may sikreto sa likod na hindi nila alam. Kinabukasan, sinabi ko na sa kambal habang kumakain kami ng almusal. We're going on a trip. Anunsyo ko, pilit na may kasamang ngiti. We're going to meet Mommy's family in the Philippines. Wow! Airplane? Bulalas ni Sky. Yes! Tili ni Malia sabay yakap sa akin. I'm gonna meet Lolo and Lola. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, hindi ko masabi sa kanila na maliban sa mga lolo at lola nila, may isa pang taong pwedeng magbago ng buong mundo namin kapag nakakita kami. At sa bawat araw na lumalapit ang flight namin, mas lalo akong kinakabahan. Dahil alam kong sa birthday na yon, hindi lang pamilya ko ang haharapin ko. Kung hindi pati ang lalaking iniwan ko, 5 taon nang nakakalipas. At ang ama ng mga anak kong walang kaalam-alam. At Ninoy Aquinos International Airport. Mainit na hangin ang sumalubong sa amin pagkalabas namin ng airport. Si Malia at Sky, parehong nakamatching white shirts at denim shorts. Tuwang-tuwang nakasabit sa magkabilang kamay ko. Si Kylie ay nasa likod, hawak ang mga maleta namin. Nang dumating ang kotse na sasakyan namin ay dumiretso na ito sa event venue. Sinakto ko sa araw ng birthday ni Mommy Evelyn ang dating namin, para ito na rin ang surprise gift ko sa kanya. Nang makarating kami sa event hall ay malamig at maingay ang malaking function hall. Puno ng mga bisita, bulaklak,
at puting kurtina na bumabalot sa buong lugar. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay nila Malia at Sky habang naglalakad kami papasok. Sinusubukan kong magpakatatag kahit ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Rain! Masayang sumalubong sa akin si Mami Evelyn at mahigpit akong niyakap na parabang takot siyang mawala ulit ako. Anak, 5 taon kitang hinintay. Bumaba siya para halikan ng kambal. And this too, ang gaganda't kang gagwapo. Anak mo sila? Tila gulat nitong sambit. Wala rin kasi silang alam. Kahit sila'y pinaglihiman ko. Ngumiti lang ako kahit may kaba sa dibdib. Yes, Mom. This is Malia and this is Sky. Habang abala kami sa pag-uusap, bigla kong naramdaman na may malamig na dumampi sa paligid. Isang presensya na agad kong nakilala, kahit hindi ko pa nakikita. Dahan-dahan akong napalingon. At doon, sa kabilang dulo ng hall, nakatayo si Carlos. Matangkad pa rin, mas seryoso ang tingin. Naka-black suit na perpektong bumagay sa kanya. Pero ang mga mata niya, nakatutok lang sa akin. Parang tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Kita ko ang bahagyang pagbuka ng labi niya. Para bang gusto niyang magsalita pero hindi alam kung papaanong magsisimula. At sa likod ng titig na yon, ramdam ko ang libu-libong tanong na gustong sumabog. Bago pa ako makagalaw, tumakbo si Malia papunta sa akin at humawak sa palda ko. Mommy, who's that man? He's been looking at us. Hindi ko alam kung papaanong sasagot. Dahil sa isang iglap, alam kong magsisimula na ang unos na 5 taon kong tinakasan. Magsasalita na sana ako pero nawala ang atensyon ko kay Carlos nang biglang may sumulpot sa harapan ko, kasabay ng isang pamilyar na tinig. Ah! Ate Rain! Tila umiiyak na batang sambit ni Hershey. Napangiti ako nang makita ko ito at mahigpit kong niyakap. Ang laki na ng ipinagbago niya, dalagang-dalaga na at mas maganda pa kaysa sa akin. Super ganda mo na, Hershey. Sambit ko. At super ganda mo rin, Ate Rin. Namiss kita. Sobra. Oh, long time no see, little sis. Napakurap ako. Halos hindi agad makapagsalita nang makita ko si Harley, ang kakambal ni Carlos. Naka-casual suit lang siya. Nakangiti ng maluwang na parabang hindi 5 taon ang lumipas mula noong huli kaming nagkita. Harley, mahina akong sambit pero bago pa ako makapag-react, agad na niyang isinampang braso niya sa balikat ko at hinila ko sa isang mahigpit na yakap. Pakiramdam ko ay napaso ako sa gulat at kaba, lalo na nang maramdaman kong naroroon pa rin si Carlos, nakamasid sa amin mula sa hindi kalayuan. Noon kasi ay sobrang seloso niya kapag magkadikit kami ni Harley. Ganun pa rin kaya ang reaksyon niya ngayon? Wow, you didn't even age a bit. Biro ni Harley habang humihiwalay sa yakap. And, oh my, sino tong 2 cuties na ito? Lumingon siya sa direksyon nila Malia at Sky na parehong nakatingin sa kanya. Curious. They're my kids. Proud at nakangiti kong sambit. Napasinghap si Hershey. Oh, may pamangkin na pala kami. Wow, cuties nila. Sabay halik sa kambal. Tuwang-tuwa naman ang dalawa na pinanggigigilan sila. Kids, she's your Tita Hershey and this is your Tito Harley. Pakilala ko. Sabay nang ngumiti at nag-bless ang dalawa kay Hershey at Harley. They both look like you. Sambit ni Hershey sabay tingin nito kay Carlos. Napalunok ako. Harley chuckled, clearly amused. Pero mula sa gilid ng mata ko, nakita ko kung papaano lalong nanigas ang panga ni Carlos, na ngayon ay tila hindi na lang bastang nanonood. Parang handa nang lapitan kami anumang sandali. Bigla ay may isang buntis na babae ang lumapit kay Mommy Evelyn. She's stunning in a simple way. Mahinhin ang kilos, malambot ang ngiti.
At may aura ng kabaitan na hindi ko maipaliwanag. Naka-fluid dress siya na lalong nagpalutang sa malaking tiyan niya. Mommy, where's Carlos? Mahina nitong tanong. Nawala kasi siyang bigla eh. Napakunot ang noo ko at napansin kong tila natahimik ang mga taong katabi ko. Para bang lahat ay sabay-sabay na naghintay sa susunod na mangyayari. Oh, babe! Biglang sigaw ng babae nang mapansin si Carlos sa hindi kalayuan. Kumaway pa siya, parang walang ibang tao sa paligid. Nanlamig ako, parang may dumagan sa dibdib ko. Pinipigilan akong huminga. Dahan-dahan kong ibinaling ang tingin sa tiyan niyang malaki na. At para bang umikot ang mundo ko. Buntis siya. At si Carlos ba ang ama? Bago ko pa mapigilan ng sarili, sunod-sunod na ang tanong na tumakbo sa isip ko. Asawa na ba siya ni Carlos? Live-in partner kaya? Fiancé? Pero ang pinakamatinding tanong na kumirot sa puso ko, siya ba ang ipinalit ni Carlos sa akin? At kung oo, bakit parang mas lalo akong nasaktan kesa nung iniwan ko siya 5 taon nang nakakalipas? Siniko naman ako ni Harley ng mahina, kaya't natauhan ako at napabalik sa realidad. Laway mo baka tumulo. Bulong nito na tila nang aasar dahil napansin niyang nakatitig ako kay Carlos. Of course, he knows about me and Carlos. Siya ang protektor namin noon. But now, it's all memories. Carlos finally moved forward us. His expression, unreadable. Nakatitig siya sa buntis na babae at tila ito lang ang babaeng nakikita niya. His eyes used to be like that for me before. Babe! Ngumiti ang babae, sabay hawak sa braso niya. Kanina pa kita hinahanap. Ramdam kong pagtigas ng katawan ko habang pinagmamasdan silang dalawa. Hindi ko alam kung masakit dahil may hawak siyang iba ngayon o dahil iniisip kong baka siya na talaga ang buhay ni Carlos. This is Ariana, mahinang sabi ni Mami Evelyn, pero sapat para marinig ko. Carlos, fiancé. Parang umalingaw-ngaw sa tenga ko ang huling sinabing salitang yon. Fiancé. Napapikit ako sandali at pilit kong pinapakalma ang sarili. Kylie softly stepped closer to me, para bang handang saluhin ako kung sakaling bumigay ako. Harley on the other hand, kept glancing between me and Carlos, his brows furrowing like he was sensing a bigger story. Carlos cleared his throat, his eyes still locked on mine. Rain. Mababa at mabigat ang tono niya. I didn't know you were coming back. Ngumiti ako at pilit na inaalis ang panginginig ng labi ko. Neither did I. Pero sa loob-loob ko, isa lang ang malinaw. Mas mahirap palang makita siyang may iba kesa iwan siya noon. Sino pala siya? Inosenteng tanong ng babae. Sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Kita ko sa mata niya ang genuine curiosity. Walang halong pagdududa. She's... Saglit na natigilan si Carlos pero mabilis ding bumawi. Our adopted sister. Parang may kung anong sumaksak sa puso ko sa narinig ko. Adopted sister. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o masaktan. Noon, he would proudly call me his. Ngayon, para lang akong parte ng pamilyang pilit niyang inilalayo sa tunay na koneksyon namin noon. Ngumiti ang babae at iniabot ang kamay niya sa akin. I'm Ariana. Nice to meet you, Rain. Kinuha ko ang kamay niya at pilit na nagbalik ng ngiti. Same here. Pero ramdam kong panlalamig ng palad ko at hindi yun dahil sa aircon ng venue. Sa gilid, napansin kong nakatitig si Kylie kay Carlos habang si Harley naman ay kunot noo. Para bang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan lang. Knowing him na may say sa lahat ng bagay. At sa gitna ng lahat, si Carlos, nakamasid lang sa akin. Tila ba naghihintay kung babasagin ko ba ang kasinungalingang sinabi ko sa kanya.
Ngunit umiwas na ako ng tingin at tumitig sa mga anak ko. So, let's double celebrate! Masiglang sigaw ni Daddy Jerry na bumasag sa katahimikan. For my gorgeous wife's 60th birthday and for welcoming back Rain and her twins. Nagsigawan kami at nag-cheers ng wine glass na kabibigay lang ng waiter. Carlos, sumipa yung baby natin. Biglang sambit ni Ariana. Kaagad naman na dinaluhan ni Carlos si Ariana at hinawakan ng tiyan nito. Are you hurt? Gusto mo bang umakyat na lang tayo sa kwarto natin? Nag-aalalang tanong ni Carlos habang himas ang tiyan ni Ariana. Ngumiti ako ng mapait at nakaramdam ng konting awa sa mga anak ko. Habang nakatitig ako sa kanila, sila naman ay nakamasid kay Carlos, not knowing na si Carlos ang ama nila. Masama siguro akong ina dahil inilayo ko sila sa ama nila na ngayon ay magkakaroon na rin ng anak. At kitang-kita naming lahat kung papaano siyang mag-alala at alagaan si Ariana. Ako dapat yun eh. Kami dapat. Umalis na sila Carlos at Ariana. At kahit isang sulyap ay hindi man lang ibinigay ni Carlos kay Rain. Naiwan sila sa venue kasama ng ingay ng musika at halakhakan ng mga bisita. Pero para kay Rain, parang wala na siyang naririnig. Parang lahat ay biglang naglaho at siya na lang ang naiwan sa gitna ng isang masayang selebrasyon na hindi niya maramdaman. Ang bigat ng dibdib niya. Pilit siyang ngumiti kanina para hindi mahalata ng iba. Pero ramdam niya sa sarili niyang wala na siyang gana. Kaya't umupo siya sa mesa. Nakatitig lamang sa baso ng wine na hindi niya man lang ginagalaw. Maya-maya, naramdaman niya ang pag-upo ni Kylie sa tabi niya. Tahimik lang itong saglit pero ang presensya nito ay sapat para kumalma kahit konti ang kaba sa puso niya. Does it hurt? Tanong ni Kylie. Diretso pero mababa ang tono ng boses. Napalingon si Rain. Pilit na kinukubli ang emosyon sa mga mata. What do you mean? Mas tumindi ang titig ni Kylie sa kanya. Halos parang binabasa nito ang kaluluwa niya. Masakit bang makita na ibang babae na ang inaalagaan ni Carlos? Parang humigop ng lahat ng hangin si Rain sa paligid. Hindi niya alam kung sasagot ba siya o tatayo na lang at lalayo. Pero bago pa siya makapili, kusa na lang siyang napangiti. Isang mapait na ngiti na pilit niyang itinatago sa likod ng malalim na buntong hininga. Maybe, sagot niya sa wakas. Or maybe mas masakit lang kasi ngayon ko lang na-realize na hindi na akong mundo niya. At kahit na anong gawin ko, hindi na babalik yun. Tumahimik si Kylie. Pero halata kay Rain kung papaano lalo pang lumalim ang titig ng lalaki sa kanya. Para bang may gusto itong sabihin, may gustong iparamdam, pero pinipigilan. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Rain sa ilalim ng mesa. Walang puwersa, walang pag-angkin. Isang hawak na puno ng katahimikan at suporta. Para bang sinasabing, kahit na masaktan ka, hindi ka mag-isa. Napakagatlabi si Rain at muling tumingin sa mga anak niya. Naroroon ang kambal, masayang naglalaro kasama sila Hershey at Harley. Walang kamalay-malay sa bigat ng mundo ng mga matatanda sa paligid nila. They deserve the truth. Mahina niyang bulong. Halos siya lang nakarinig. But I don't know if I'm ready to face it. Mas hinigpitan ni Kylie ang pagkakahawak sa kamay niya. Sa boses nitong puno ng katiyakan, sumagot ito. Then, I'll be here hanggang sa maging handa ka. Samantala, tahimik lang si Carlos habang naglalakad silang palabas ng venue kasama si Ariana. Ramdam niya ang higpit ng pagkakahawak nito sa braso niya. Lalo na nang maramdaman nilang gumalaw si baby kanina. Dapat ay puro saya ang nararamdaman niya. Magiging ama na siya. May kasal nang nakatakda. Dapat ay buo na ang lahat. Pero kahit anong pilit niyang ngumiti sa fiancé niya, may ibang kirot na bumabalot sa dibdib niya. Kanina, nang makita niya si Rain, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. 5 taon na hindi sila nagkita. At sa isang iglap,
Bumalik ang lahat. Ang sakit, ang alaala, ang mga salitang hindi niya nasabi. At ngayon, naroroon ito. May dalang 2 bata. 2 batang may mga matang pamilyar. Mga ngiting parang kanya. Napakagat siya ng labi at pilit na iniiwas ang tingin habang naglalakad papunta sa sasakyan. Ayaw niyang mag-isip. Ayaw niyang umasa. Pero habang naririnig pa rin niya sa isip ang tawa ng kambal kanina, alam niyang hindi yun basta pagkakahawig lang. "Babe," tawag ni Ariana at marahang hinaplos ang kamay niya. "Okay ka lang ba? You've been too quiet since earlier." Huminga siya ng malalim at pilit na tinatago ang bigat sa puso. "I'm fine. Pagod lang siguro." Ngumiti si Ariana ng walang halong pag-aalinlangan. "Don't worry. Soon kapag dumating na si baby, mas magiging buo na ang pamilya natin. At yung pagod mo mawawala kapag nakita mo ng anak natin." Pamilya. Parang lalo siyang nasakal sa salitang yon. Kay Rain siya unang nangarap ng masayang pamilya. Pero ngayon, magkaiba na sila ng landas na tinatahak. Binuksan niyang pinto ng sasakyan para kay Ariana. Pero bago ito sumakay, sandali niyang nilingon muli ang venue. Hindi niya alam kung naroroon pa rin si Rain. Pero kahit lumayo na siya, pakiramdam niya'y naiwan pa rin ang isang bahagi niya sa tabi nito. At sa isip niya, iisa lang ang tanong na paulit-ulit na bumabalik na hindi niya kayang sagutin kahit na anong pilit. Yung 2 bata ba? Ako ba ang ama nila? Pagka-uwi nila mula sa party, agad na dumiretso si Ariana sa kwarto. Kita kay Carlos ang pagod at tila mabigat na iniisip. Pero hindi na yun napansin ng babae. Sa halip, mas pinili nitong mahigat ipahinga ang katawan habang banayad na nakahawak sa tiyan na may dinadalang buhay. Ilang minuto lang, mahimbing na itong natutulog. Si Carlos naman na naiwan sa terrace, hawak ang baso ng whiskey. Tahimik ang paligid, tanging malamlam na ilaw ng mga poste sa hardin at mahihinang tunog ng kuliglig ang naririnig. Pero sa loob niya, isang bagyo ang humahampas. Hindi matahimik, hindi mapakali. Muling bumalik sa isip niya ang eksena kanina. Ang mga mata ng kambal, malinaw at pamilyar. Ang paraan ng kanilang ngiti at kung papaanong sabay pa silang nag-bless kay Hershey at Harley. Eksaktong galaw na parang deja vu sa kanya. "They both look like you." Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa tenga niya ang sinabi ni Hershey kay Rain. Napapikit siya ng mariin at halos mabasag ang basong hawak dahil sa sobrang higpit ng pagkakakuyom ng kanyang kamay. Ramdam niya ang init sa dibdib. Isang uri ng pagkagulo na matagal na niyang hindi naramdaman. "Damn it." Mahina ngunit mariing bulong niya habang pinipigilan ang sariling sumigaw. Pero papaano nga ba niya haharapin ang lahat? Wala naman siyang malinaw na karapatan para basta na lang magtanong. Wala siyang pinanghahawakang ebidensya. At kung sakaling tama ang kutob niya, kung totoo ngang mga anak niya ang kambal, bakit hindi sinabi ni Rain? Bakit 5 taon silang itinago sa kanya? Napabuntong hininga siya. Mabigat. Parang may nakapatong na bato sa dibdib niya. Ilang sandali pa, naglakad siya pabalik ng kwarto, dala ang pagod at mabigat na isipin. Pagpasok niya, bumungad agad ang tanawin ng mahimbing na natutulog na si Ariana. Nakatagilid to, banayad ang paghinga at marahang nakahawak sa tiyan na may dinadalang anak nila. Tumigil si Carlos sa may pintuan. Matagal na tinitigan ng fiancé niya. Mahal niya si Ariana, oo. Mahal sa paraang kaya niyang ibigay. Pinili niyang mahalin to dahil ito ang kasama niya. Ito ang nagbigay ng panibagong direksyon sa buhay niya. Pero bakit, sa kabila ng lahat ng ito ay, pakiramdam niya'y may kulang? Bakit parang mas mabigat ngayon ang dala niya kesa dati? Lumapit siya sa kama at sandaling pinagmasdan si Ariana. Nilapat niya ang baso sa bedside table at umupo sa gilid. Pero hindi na rin siya nagtagal. Tumayo siyang muli at binuksan ang lampshade bago pa tuluyang patayin ang ilaw. Kinuha niya ang cellphone niya mula sa bulsa ng pantalon.
Nagbabaka sakaling may mga notification na makakapag-distract sa kanya. Ngunit isang mensahe ang agad na bumungad mula kay Harley. We need to talk about Rain and the kids. Nanlaki ang mga mata niya at para siyang natuyuan ng dugo sa nabasa. Bigla niyang nabitawan ng cellphone. Tumama ito sa sahig na may malutong na tunog. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Pilit na humihinga ng malalim. Pero imbis na gumaan, parang lalo siyang nalulunod ng tanong at posibilidad. At sa sandaling yon, pakiramdam niya ay lalo siyang hindi makahinga. Tahimik si Carlos sa terrace. Hawak ang baso ng whiskey. Ang lamig ng hangin sa paligid ay hindi nakakatulong. Ramdam pa rin niya ang init ng dibdib niya sa bawat alaala kanina sa party. Biglang naramdaman niya ang presensya ni Harley sa tabi niya. Carlos, sabi ni Harley, mababa pero may halong seryoso at concerned. Ramdam mo ba? Yung dugo mo sa kambal? Napatingin si Carlos sa kanya. Medyo nagulat. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Harley ng konti. Tinitiyak na nakatingin siya sa mga mata ni Carlos. Alam mo yon, Carlos. Yung mga anak ni Rain. Parang ramdam mo, hindi ba? Sa ngiti nila, sa paraan ng kanilang galaw. May parte na pareha sa'yo. Hindi mo lang basta nakita. Ramdam mo yun sa puso mo. Tumigil si Carlos sa paghinga. Bumalik sa isip niyang lahat. Ang tawa ng kambal, yung ngiti nila, yung sinabi ni Hershey kanina. They both look like you. Parang biglang bumagsak sa dibdib niya ang bigat ng 5 taong nakaraan. Carlos, patuloy ni Harley, mas mababa, pero halata ang damdamin sa boses niya. Hindi mo na pwedeng baliwalain to. Ramdam mo ang lukso ng dugo. Alam mo na, yung mga bata, malakas ang kutob ko na mga anak mo sila. Napakapit si Carlos sa railing ng terrace. Ramdam niya kung papaanong tumibok ang puso niya ng mas mabilis. Parang pinipilipit siyang gumising sa katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Ang mga anak ni Rain, posible bang... Parang bigla siyang nabigla sa sarili niyang damdamin. Kasabay ng kaba, may halong galit, panghihinayang at kirot. Harley, paano kung tama ka? Paano kung totoo? Bulong niya. Halos hindi marinig, ngunit ramdam ni Harley ang bigat sa boses niya. Lumapit si Harley ng dahan-dahan, hanggang isang hakbang na lang ang pagitan nila. Then, kailangan mo nang harapin. Hindi mo pwedeng takasan ng mga anak mo. Fight for them. You deserve to know them. Natahimik si Carlos. Iniisip ang 5 taong lumipas. Ang sakit, ang pangungulila, at ang lahat ng pagkakataong nawala sa kanila. Ramdam niyang pangungulila sa kanya ni Rain at sa kambal. At alam niya ngayon lang niya naramdaman ng buo ang bigat ng responsibilidad bilang isang ama. Huminga siya ng malalim at pilit na kinokontrol ang sarili. Ramdam niya kung papaanong kumakapit ang nakaraan sa kasalukuyan at kung papaano nito binabalik ang bawat alaala na gusto niyang kalimutan. Masyado na akong matagal na tumakas. Masyado na akong naghintay na mawala ang sakit. Sambit niya sa mabigat na boses. Pero tama ka, Harley. Kailangan kong harapin to. Kailangan kong kilalanin kung anong nararamdaman ko. At ang mga bata, kailangan nilang malaman na andito ako para sa kanila. Ngumiti si Harley ng bahagya. Halatang may konting ginhawa sa mukha niya. Then, simulan na natin, kuya. Para sa kanila at para sa'yo. Hindi na pwedeng baliwalain. Tumahimik sila ng sandali. Pinagmamasdan ng terrace at ang mga ilaw ng venue sa malayo. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, tahimik lang si Harley ngunit ramdam ni Carlos ang suporta at tiwala na inaalok nito. Isang paalala na kahit gaano mang kasakit ang katotohanan, may taong sasamahan siya sa bawat hakbang. Huminga siya muli at pinipilit ayusin ang sarili. Harley, salamat. Hindi ko alam kung makakaya ko to kung wala ka. Ngumiti si Harley pero seryoso. Hindi mo kailangang kayanin ng mag-isa. Basta't andito ako
At nandyan ka rin para sa kanila, Carlos. Panahon na para maging totoo ka sa sarili mo. Tumango si Carlos habang hawak ang railing at sandaling ipinikit ang mga mata. Ramdam niyang sabay-sabay na damdamin. Takot, galit, panghihinayang at pag-asa. At sa unang pagkakataon mula noong makita niya si Rain at ang kambal, alam niya na kailangan niyang harapin ang lahat. Hindi para sa sarili niya lang, kung hindi para sa mga batang matagal nang naghihintay sa kanya. Ngunit hindi nila alam, nasa malapit si Ariana, nakatayo lang sa doorway ng terrace, nakikinig ng hindi nila namamalayan. Nakahawak ang kanyang kamay sa tiyan, marahang humihinga pero halata sa mga mata niya ang kaba at sakit ng damdamin. Ramdam ni Ariana ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawang lalaki. Nakaramdam siya ng takot na baka may lumang bahagi ng puso ni Carlos na hindi pa tuluyang nakakalimot kay Rain. Sandaling tumigil si Ariana. Iniisip kung ano bang dapat niyang gawin. Dapat ba siyang lumapit o hayaan lang muna silang mag-usap ng pribado? Ang mga salita ni Harley, ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Naipikit ni Ariana at marahang humaplos sa tiyan. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. Selos? Kaba? O takot na baka may hindi pa siyang alam tungkol sa nakaraan ni Carlos at ni Rain. Sa loob ng puso niya, isang tanong ang paulit-ulit. Sino ba talaga sila para kay Carlos? At anong lugar ko sa buhay niya kung sakaling ganito ang nangyayari? Nang gabi ring yun, tahimik pa rin ang terrace. Nakatingin si Carlos sa venue mula sa balcony. Iniisip kung papaano niyang sisimula ng pagharap kay Rain. Ramdam niya ang kaba. Halo ng takot at pangungulila, at alam niyang hindi na pwede pang patagalin pa. Lumapit si Harley sa tabi niya. May nakangiting plano sa mukha. Guguluhin ko si Kylie, sabi nito, halos bulong. At ikaw na ang bahala kung paano mo masosolo si Rain para makapag-usap kayong dalawa. Tumango si Carlos. Nanginginig siya sa loob pero determinado. Sige. Maiksing sagot niya habang pinipilit ayusin ang boses. Hindi pa man nagsisimula ang plano, ramdam na ni Carlos ang bigat ng bawat hakbang. Alam niyang hindi madali. Makikita niyang muli ang mga matang dati niyang minahal at maririnig ang bawat tanong na matagal niya nang iniiwasan. Pero kailangan niyang harapin to, para sa kanya at para sa mga bata. Habang papalapit siya sa venue, sinilip ni Harley si Kylie na abala sa pag-aasikaso ng kambal. Nagkatinginan lang silang sandali at sabay nang ngumiti si Harley sa kanya na parang sinasabing, "Kaya mo to, kuya." Tahimik ang paligid pero ramdam ni Carlos ang tensyon na parang alon na dumarating sa bawat hakbang niya. Paglapit niya kay Rain, nakatayo ito sa tabi ng mga anak niya. Nakangiti sa kanila, hindi alam ang buong bigat ng sitwasyon. Ramdam ni Carlos ang kirot at panghihinayang sa puso niya. Pero ramdam din niya ang determinasyon. Rain? Mahinang tawag niya rito. Halos suminto ang oras sa paligid niya. Ang lahat ng tawa at ingay ng party ay para bang nawala. Si Rain naman ay napalingon at sa unang sandali ay nakatingin sa kanya ng hindi makapaniwala. Carlos? Tumigil si Carlos sa harap niya. Iniisip kung paano sisimulan. We need to talk. Muling napatingin si Carlos sa tabi ni Rain habang naglalaro ang kambal sa malapit. Ramdam niya ang bawat tawa at galaw ng bata. Bawat hibla ng pagkakahawig nila kay Rain. At unti-unting bumabalik ang kaba at kirot na matagal niyang iniiwasan. Rain? Paninimula niya. Mababa pero may halong galit at pag-aalala. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Napalingon si Rain. Nakangiti sa kambal. Ano naman ang tungkol sa kanila? Tanong niya sa inosente ang tono. Pero alam ni Carlos na may tinatagong damdamin sa mga mata niya. Huminga ng malalim si Carlos at pinipilit kontrolin ng sarili. Rain, alam ko na ang totoo tungkol sa kanila. Alam kong may bahagi ako sa kanila. Anak ko sila, hindi ba? Napatingin si Rain sa kanya. Sandaling nagkatinginan silang dalawa. Ngunit bago siya makasagot, iniiling niya ang ulo. Hindi, Carlos.
You are not their father. Anak ko sila. They are only mine. Napatigil si Carlos sa narinig. Ramdam niya ang pagkabigla at sakit. Halos bumagsak ang mundo niya sa loob ng 1 segundo. Rain, bakit mo ginagawa to? Ramdam mo rin ba kung gaano kahirap para sa akin? Ramdam mo ba kung anong iniwan mo sa akin 5 taon nang nakakalipas? Ngumiti lang si Rain ngunit may halong lungkot at determinasyon sa mukha. Carlos, hindi na yun mahalaga. Ang nakaraan na. At ang mga bata, hindi nila kailangang malaman ang nakaraan natin. Hindi ko hahayaan na masaktan sila ng nakaraan natin. Tumigil si Carlos sa kanyang pagsasalita at tinitigan ng kambal. Ramdam niya ang bawat galaw at ngiti nila. Alam niyang may katotohanan si Rain na tinatago, pero hindi niya kayang piliting ilabas yon. Rain, kahit anong pilit ko, alam ko sa puso ko ang totoo. Ramdam ko yon, sa bawat ngiti nila, sa bawat galaw nila. Ngunit iniwasin siya ni Rain. Carlos, sapat na yan. Huwag mo nang dagdagan pang sakit. Hayaan mo na lang ang mga bata na maging masaya. Hindi nila kailangan ng kaguluhan natin. Mas lalong naramdaman ni Carlos ang sakit. Hindi ko na kayang palampasin to. Ramdam ko ang bawat ngiti ng kambal sa party. Ang bawat galaw nilang kahawig ko. At alam kong kung hindi ko sisimulan ngayon, baka sa susunod ay mawala ng pagkakataon. Rain, mariin ang tinig ko. Kung ayaw mo namang magsabi ng totoo, wala na akong ibang paraan. Sandaling tumigil siya pero agad niyang sinubukang lumayo. Napilitan akong buhatin siya, mahigpit sa braso pero sinusubukan kong panatilihing maayos ang aking pagkakahawak. Carlos! Bitawan mo ko! Sigaw niya habang nagpupumiglas ng malakas. Ramdam ko ang pagtulak at pag-ikot niya, pero mas malakas ako. Wala akong intensyon na saktan siya kung hindi para dalhin siya sa isang lugar kung saan makakapag-usap kami ng maayos. Unlike here, sobrang dami ng tao. Hindi ito ang tamang lugar. Dahan-dahan, dinala ko siya papunta sa kotse ko. Naririnig ko ang bawat tibok ng puso niya at ramdam ko rin ang kirot at kaba sa sarili ko. I don't want to hurt you, pero kailangan nating mag-usap ng tahimik para sa kanila. Paliwanag ko habang pinipilit kong maging kalmado. Sa loob ng kotse, naupo siya sa tabi ko ng tahimik. Nakatingin ako sa kanya at pinipilit kong basahin ang mga mata niya. Rain, I don't believe you. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Kailangan rin nilang malaman ng katotohanan. Sambit ko kahit ramdam ko ang kirot sa dibdib ko habang sinasabi ito. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat sandali. Alam kong may itinatago siya. At alam kong may katotohanan sa likod ng pagtanggi niya. Pero hindi ko kayang umalis nang hindi ko ito hinaharap. Hindi ko kayang mawala ang pagkakataong malaman kung anak ko ba talaga ang kambal. At kung ano talagang nangyari 5 taon nang nakakalipas. Huminga ako ng malalim at pinipilit ayusin ang sarili ko. Pero ramdam ko ang kaba, ang galit at ang pangungulila. Ngayon lang tayo may pagkakataon, Rain. At hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ito. Please, tell me the truth, Rain. Pagsusumamo ko. Rain's point of view. Katahimikan ng namayani sa loob ng kotse. Halos marinig kong sariling tibok ng puso ko. Nakatingin si Carlos sa akin ng matagal. Halos mabasa niya ang bawat lihim ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga mata niya. Ang tingin na yun ay parang puno ng galit, pangungulila at pag-asa. Huminga ako ng malalim at pilit kinokontrol ang panginginig ng kamay ko. Carlos, simula ko, halos bulong. May kailangan akong sabihin. Napaharap siya ng bahagya at nakahawak sa kanyang braso sa gilid ng upuan. Ramdam kong bigat ng titig niya sa akin at alam kong alam niya na may itinatago ako. Ano? Tanong niya. Tumigil ako at tinitigan ko ang mga kamay ko sa aking kandungan. Ramdam ko ang init ng luha na gustong bumagsak mula sa mga mata ko. Ang kambal. Anak mo talaga sila. Bulong ko na halos hindi ko kayang sabihin. Kumalma siya sandali at nakita ko ang konting pagkagulat sa mga mata niya.
kasabay ng pagdali ng kanyang hininga. They are mine. Tama ka. Anak mo sila. Mahina akong sambit. Ngunit sapat para ramdam niya ang katotohanan. Napatingin siya sa akin ng hindi makapaniwala at halata ang halo-halong emosyon sa mukha niya. Galit, lungkot, at tila ba nagugulat sa tagal ng hinintay niyang sandali. Hindi ko alam kung mas masakit o mas magaan ang nararamdaman ko sa ngayon. Alam kong hindi ko sinasadyang palakihin ang sakit, ngunit hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Carlos, sambit kong muli na halos may luha na sa mga mata. I'm sorry. 5 taon. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Tumango siya at sa halip na magsalita, iniabot niya ang kamay niya sa akin. Ramdam kong init ng kanyang presensya. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa akin. At sa loob ng kotse, tila humupa ang tensyon kahit sandali lang. Rain, mahinang sambit niya sa pangalan ko. Wala na akong ibang hihingin. Basta, andito kayo sa tabi ko. At ngayon alam ko ng katotohanan. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong muli ang ginhawa at pagiging kalmado. Ngunit naalala ko na namang bigla si Ariana. Pero, paano si Ariana? Buntis siya. At ikaw rin ang ama. Ayokong masira ang pamilyang binubuo ninyo. Bulong ko, habang ramdam ang kaba sa dibdib ko habang sinusubukang basahin ang reaksyon niya. Umiling siya. Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Sagot niya ng may halong lungkot. Tinutulungan ko lang siya dahil ayokong itakwil siya ng pamilya niya. Ibang lalaki ang nakabuntis sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Mali ako ng hinala. I thought he replaced me with her. Yun pala ay tinutulungan niya lang ito. Then, what's your plan now? Rain, hindi ko siya mahal gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Tinutulungan ko lang siya dahil kailangan niya ako. Now that I know the truth, hindi ko rin itatago yun sa kanya dahil ayokong masaktan at umasa siya. Mas kailangan pa nating pag-usapan kung paano natin sasabihin sa kambal. At sa lahat ng totoo. Huminga ako ng malalim. Carlos, natatakot ako. Natatakot ako sa reaksyon nila. At sa sarili ko. Sambit ko na halos nanginig ang boses ko. Paano kung hindi nila tanggapin? Tinitigan niya ako. Ramdam ko ang tensyon sa kanyang mata. Rain, kailangan nilang malaman. Hindi para gumulo ang sitwasyon, kung hindi para malaman nila ang katotohanan. At para rin sa atin. We are not kids anymore. Alam ko, pero kasabay ng kaba ko. Ramdam ko rin ang guilt. Itinago natin ang relasyon natin 5 years ago. And now, they will know the truth. Tumango siya at ramdam ko ang init ng kamay niya na dahang-dahang kumakapit sa akin. Alam ko rin. At alam kong mahirap. Pero nandito ako. I will not leave you. Pinisil niya ang kamay ko. At sa simpleng galaw na yon, ramdam ko ang suporta, ang pangunawa, at ang pangako na kahit na anong mangyari, hindi niya ako pababayaan. Okay, Carlos. Marahang sambit ko. Sabihin na natin sa kanila pero unti-unti, hindi ko pa kayang harapin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan nating maging handa. At kailangan mo ring maging handa sa reaksyon ng mga bata. Ngumiti siya at bahagyang napasinghap. Sige rin, unahin natin ang kambal. At pagkatapos, ayusin natin ang lahat. Isa-isa lang. Tahimik kaming magkatabi ngunit ramdam ko ang kakaibang pag-asa sa pagitan namin. Ang tensyon ay hindi pa nawawala. Ang guilt ay naroroon pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang bumalik ako sa buhay niya, ramdam ko ang simula ng muling pagbuo ng aming pamilya. Kasabay ng paghahanda sa kambal na malaman ang katotohanan. Carlos' point of view. Ang lamig ng gabi ay hindi makapagpawala sa init na nararamdaman ko sa loob ng dibdib ko. Nakatingin ako kay Rain at sa bawat segundo, ramdam ko ang 5 taong pinigil kong damdamin. Ang pangungulila, ang sakit, at ang pagnanais na muli siyang makapiling.
Rain, mahina akong bulong. Dahang-dahang inilapit ang kamay ko sa kanya. Ramdam ko ang panginginig niya at alam kong ramdam niya rin ang galit at lungkot sa loob ko. 5 taon. 5 taon na hindi kita nakasama. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, lumapit siya sa akin. Halos kumapit sa balikat ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang bawat hininga niya. At sa loob ng kotse, tila huminto ang oras. Carlos, ako rin. Bulong niya. Halos may luha sa mata. Miss na kita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan ko siyang niyakap ng mahigpit. Parang ayokong mawala sa akin muli. Ramdam ko mga luha niya at sa sarili ko. Alam kong pareho kami. Pareho naming hinihintay ang sandaling to. 5 taon ng pangungulila sa isa't isa. Hinaplos ko ang buhok niya. Marahang hinawakan ang kanyang mukha. Rain, hindi ko nahahayaang mawala ka ulit. Hindi na kita bibitawan. Tumango siya. At sa sandaling yon, ang lahat ng nakaraan, ang sakit, ang tampo, ang 5 taong paghihiwalay ay tila bumagsak sa amin. Ang init ng katawan niya sa akin ay parang nagpapaalala ng lahat ng mga sandaling nawala sa amin sa isa't isa. Carlos, kailangan nating maging maingat. Ang mga bata, si Ariana, bulong niya. Ngunit ramdam kong pangungulila sa bawat salita. I know, pero ngayon, it is our moment. Sagot ko, mahigpit pa rin ang hawak sa kanya. 5 taon nang lumipas. Ngayon nandito ka na. At ramdam ko, ramdam mo rin. Napapikit siya at huminga ng malalim. Ramdam ko ang unti-unting pagpapahinga niya sa aking mga bisig. Ang lamig ng gabi ay napawi ng init namin. Kapwa kaming sabik sa isa't isa. Humihigpit ang hawak ko kay Rain. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa akin. Halos hindi kami makahinga. Ang bawat araw na hinahanap ko siya. At ang bawat sandali naramdam ko ang kawalan niya. Carlos, bulong niya. Parang hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nararamdaman ko sa iyo ngayon. Hinaplos ko ang pisngi niya ng dahan-dahan. Halos nararamdaman ko ang panginginig niya sa ilalim ng palad ko. Rain, 5 taon nang lumipas. I know what you feel right now. Dahil yan din ang nararamdaman ko. Tumango siya nang nakapikit. Oo, Carlos. Sobrang namiss din kita. Dahan-dahan kong niyakap ang katawan niya ng mas mahigpit. Ang bawat hininga niya, bawat halik sa buhok ko, ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng namiss namin. Rain, you're here now. At hindi na kita bibitawan. Bulong ko malapit na sa kanyang tenga. Alam kong 5 taon nang lumipas pero ngayon nandito ka na. At ramdam ko nang lahat ng nararamdaman mo ay ramdam ko rin. Hinaplos niya ang mukha ko. At sa sandaling yon, parang huminto ang mundo sa paligid namin. Ang lamig ng gabi, ang tahimik ng kotse, lahat ay naglaho. Ang init ng katawan niya, ang panginginig ng kamay niya sa akin, tila pinupuno ang lahat ng bakante sa puso ko. Carlos, wag mo akong bibitawan. Bulong niya. Halos humihingi ng katiyakan. Yes, I won't. Sagot ko ng mariin. Hindi ko hahayaan na mawala ka pang ulit. Parang kaming 2 taong nagkabalikan, nagkatagpo muli, at sa bawat marahang hawak, bawat dahang-dahang haplos, ramdam namin ang lahat. Ang 5 taong pangungulila, ang sakit, ang lungkot, at ang walang patid na pagmamahal na muling bumabalik. Hinahayaan naming dalhin kami ng init ng aming katawan na matagal kong inasam na muling maramdaman. Rain's point of view. Halos 2 linggo rin ang nakalipas bago namin napagpasyahang sabihin sa kambal ang lahat. Kasalukuyan tahimik ang sala. Nakaupo ang kambal sa sofa. Magkahawak ang kamay at ramdam ko ang inosenteng kuryosidad sa kanilang mga mata. Nakatingin sila sa akin at kay Carlos. Tila naguguluhan. Huminga ako ng malalim at pinisil ang kamay ni Carlos sa ilalim ng mesa. Malia, Sky, may kailangan kaming sabihin sa inyo.
Simula ko, pilit pinapakalma ang panginginig ng boses ko. Tumango ang kambal. Mahal namin kayo at gusto naming malaman nyo na may katotohanan na kailangan nyong maintindihan. Dagdag ni Carlos nang nakatingin sa kanila. Tumigil ako sandali. Ramdam ko ang mga luha sa mata ko. Ang daddy nyo? Si Carlos. Siyang ama nyo. Bulong ko. Napatingin sila sa amin ng sabay. Halos hindi makapaniwala. Daddy? Sabay nilang sigaw. Halatang nagulat at excited. Ngumiti si Carlos. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Oo anak. At sa simula, gusto naming malaman nyo na mahal namin kayo. Sobra. At kahit 5 taon nang lumipas, nandito ako para sa inyo. Babawi ako sa inyo. Umupo ako sa kabilang sofa habang pinipigil ang sarili ko sa pagbagsak ng luha. At kami rin as your parents ay handa na sa lahat ng magiging hakbang para kayong dalawa maging masaya at ligtas. Tumayo ang kambal at niyakap si Carlos. Ramdam ko ang init ng halik at yakap ng anak namin. At sa isang iglap, lahat ng 5 taong pangungulila ay tila napawi. Lola! Tita Hershey! Tito Harley! Come here! Sigaw ni Malia sabay sabing tawag sa amin. Halatang excited. Nagsidatingan silang lahat habang nakatingin sa amin ang buong pamilya. Si Mami Evelyn, Daddy Jerry, Hershey at Harley. Ramdam ko ang bigat ng hangin habang hawak-hawak ni Carlos ang kamay ko. Meron kaming sasabihin. Simula ni Carlos. Malakas at malinaw, ngunit ramdam ko ang kaba sa boses niya. Ito ay mahalaga at kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Huminga ako ng malalim, pinilit pigilan ang panginginig ng boses ko. Ang kambal, si Malia at Sky, anak namin sila ni Carlos. Lakas loob kong sambit. Napatingin ang pamilya sa amin ng sabay. May halong pagkagulat at pagkalito. Anak nyo! Sigaw ni Daddy Jerry. Halos hindi makapaniwala. Tumayo si Carlos. Pinisil ang kamay ko at tiningnan ang mga mata ng bawat isa. Yes, Daddy. I love Rain noon pa man. I love her very much. At alam kong 5 taon na ang lumipas. And I still love her. At ngayon ko lang din nalaman na nagbunga pa lang pagmamahala namin. Humarap si Hershey at Harley sa akin. Halatang nagulat pero excited. Sabi ni, kamukha talaga ni Kuya Carlos ang kambal. Sigaw nila sabay tawa at halik sa mga kamay namin. Sabay na yumakap ang kambal sa kanilang tito at tita. Kung ganon umalis ka para itago ang kambal? Tanong ni Daddy Jerry. Halatang may hinanakit sa boses niya. Umiling ako. Pilit na pinipigilan ang pag-ikot ng luha sa mga mata ko. Hindi po. Wala po akong alam na buntis ako nung panahon na nakipaghiwalay ako kay Carlos. Pero kailangan ko talagang lumayo. Lumayo ka dahil saan? Singit ni Carlos. Bakas ang pananabik at sakit sa kanyang tinig. Humugot ako ng malalim na hininga bago tumingin sa kanya. Dahil alam kong magiging distraction lang ako sa'yo, sa pagiging CEO mo, sa mga pangarap mo para sa kumpanya. Ayokong akong maging dahilan para hindi mo maabot lahat ng gusto mo. Sandaling katahimikan ng namayani. Pagkatapos ay sabay-sabay silang lumapit. Si Carlos, si Daddy Jerry, at si Mami Evelyn. Pare-pareho silang humingi ng tawad. Mga mata nilang puno ng pagsisisi at pangunawa. Si Mami Evelyn ay napailing at halatang natulala. Sorry, hindi ko alam pero mabutit nandito ka na. Napakuyom ako ng kamay habang pinagmamasdan silang tatlo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba? Lungkot o tuwa? Sorry kung pinahirapan ka namin. Sabi ni Mami Evelyn at dahan-dahan niyang hinaplos ang braso ko. Kung alam lang namin sana noon pa. Kasama mo na kami. Napasinghap ako.
Pilit kinakalma ang dibdib ko na parang sasabog na. Hindi ko rin po alam kung paano ko sasabihin eh. At natakot ako. Natakot akong masaktan ka, Carlos. At natatakot akong hindi mo ako patawarin. Lumapit si Carlos. Walang pag-aalinlangang hinawakan ng mga kamay ko. Wala ka nang dapat ikatakot. Bulong niya. Punong-puno ng emosyon ng tinig. Kung alam ko lang noon, sana hindi ka na nawala sa akin. Sana kasama ko kayo ng mga anak natin habang lumalaki sila. Ramdam ko ang init ng kanyang palad. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, hinayaan kong bumigay ang lahat ng takot at sakit na itinatago ko. Yumakap ako sa kanya, mahigpit, parang ayaw ko nang bumitaw. Welcome home, bulong ni Daddy Jerry, bakas ang tuwa at pagluha sa kanyang mga mata. Ngumiti ako at ramdam ko ang luha sa mata ko. Tiningnan ko si Carlos at sa isang sandali, nagtagpo ang aming mga mata. Ang 5 taong pangungulila, ang sakit at ang lahat ng pinaghirapan namin, tila nagbunga sa sandaling yon. Kasunod nito ang pagdating ni Ariana. Napakagat ako sa ibabang labi ko. This is the hardest part. Nakaupo na ngayon si Ariana sa sofa. Marahang hinahaplos ang tiyan niya. Ramdam ko ang kaba sa dibdib dahil alam kong mahaba-habang usapan ito. Carlos, Rain, may kailangan kayong sabihin sa akin? Mahina niyang tanong, nakatingin sa amin ng diretsyo. Huminga ako ng malalim. Ariana, alam naming mahirap ito pero kailangan mong malaman ng totoo. Simula ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Tumingin si Carlos sa akin, dahan-dahang ngumiti. Parang nagbibigay kasiguraduhan na okay lang ang lahat. Ang kambal, si Malia at Sky. Anak namin sila ni Rain. Sambit ni Carlos. Napatingin si Ariana sa amin. Ang matay puno ng gulat. Anak mo pala sila? Ikaw talaga ang ama, Carlos? Halata sa mukha niya ang shock at pagka-confuse. Yes, sagot ni Carlos. Napaluha si Ariana at nag-iwas ako ng tingin. Pero paano na ako? Paano na yung baby ko? Tumayo si Harley sa tabi at malalim ang buntong hininga. Saka ngumiti. Ako ang magpapanggap na ama para sa inyo, Ariana. Para maging maayos ang lahat at para hindi magulo sa kambal. Paliwanag niya. Napatingin si Ariana kay Harley. Halatang hindi sigurado kung dapat ba siyang umasa o magduda. Willing kang magpanggap na ama para sa akin at sa baby ko? Tanong niya. Tumango si Harley at ngumiti ng may katiyakan. Oo, sisiguraduhin namin na magiging maayos ang lahat at hindi masasaktan ang lahat ng kasangkot. Akong bahala, Ariana. Huminga si Ariana ng malalim. Ramdam kong nagbabalik ang konting kapanatagan. Tumingin siya kay Carlos. I'm happy for you, Carlos. Sorry at medyo nag-alala ako sa sitwasyon dahil natatakot kasi ako para sa baby ko eh. But now that Harley will help me, I feel at peace now. Ngumiti si Carlos. Hindi ka rin namin pababayaan, Ariana. You are part of our family now. Tutulungan ka naming alagaan ng baby mo. Sambit ko. Napangiti si Ariana. Halata ang pasasalamat at konting ginhawa sa puso niya. Napangiti siya sa akin. Salamat, Rain. Salamat kay Carlos at kay Harley na rin. Mahinang sambit nito. Hinawakan ko ang kamay niya ng dahan-dahan. Hindi madali, Ariana, pero hindi ka nag-iisa. Lahat kami nandito para sa iyo ng baby mo. Sa gilid, nakita ko si Harley na nakatingin kay Carlos at sa akin. Halatang seryoso sa papel na ginagampanan niya. Gagawa tayo ng paraan para lahat maging maayos. Gusto ko na rin namang maging daddy eh. Sabay tawa nito at nagtawanan kaming lahat. Sa loob ng puso ko, ramdam ko ang halo ng pag-asa at kaba. Hindi madali ang sitwasyon ngunit sa unang pagkakataon,
Parang unti-unti naming nakikita ang liwanag sa gitna ng 5 taong kaguluhan at lihim. 3 taon ang lumipas mula nang muling magsama kami ni Carlos at ng kambal namin. Ang bahay namin ay puno ng tawanan at halakhak. Si Malia at Sky ay lumalaki ng masaya, malusog at matatalino. Habang si Ariana at Harley naman ay tunay ng ikinasal at nagmamahalan kasama ang anak nila. Isang hapon, nakaupo kami sa hardin ng bahay. Si Carlos at ako, hawak ang kamay ng isa't isa habang pinagmamasdan ng kambal na naglalaro sa hardin. Halata sa kanilang mga mata ang kagalakan at pagmamahalan. At ramdam namin ni Carlos ang bunga ng lahat ng pinagdaanan namin. Alam mo, Rain, sabi ni Carlos, dahan-dahang humihinga habang nakatingin sa mga bata. Napakasarap ng pakiramdam na nandito tayo ngayon. Kumpleto, walang naiwan, walang pangungulila. Ngumiti ako. Oo, Carlos, 5 taon ng pangungulila, sakit at alaala. Pero ngayon lahat ng yun ay napalitan ng saya. At masaya ako, masaya tayo para sa kanila at sa atin. Hinawakan niyang kamay ko. Ramdam ko ang katiyakan at pagmamahal na hindi na matitinag. Rain, salamat sa pagbalik sa buhay ko at sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya natin. Napangiti ako. Medyo nahihiya ngunit puno ng saya. Salamat din sa iyo, Carlos. Salamat sa pagiging katuwang ko sa lahat ng ito. Sa pagmamahal, sa pangunawa at sa pag-aalaga sa kambal natin. Tumakbo ang kambal papalapit sa amin. Halata ang saya at excitement. Hinawakan namin sila ni Carlos. Sabay-sabay at sa sandaling yon, ramdam namin ang buong puso ng pamilya namin. Kumpleto, masaya at puno ng pagmamahalan. Lumapit si Malia at hinawakan ng kamay ko. Mommy, Daddy, tingnan nyo, nakagawa kami ng malaking drawing para sa inyo. Sabay-sabing excited na mga ito. Si Sky naman ay may dalang maliit na illustration paper. Ito rin po! Sigaw niya. At sabay silang ipinakita ang mga gawa nila. Makulay, puno ng imahinasyon at halatang ginawa ng may pagmamahal. Tumingin kami ni Carlos sa isa't isa't na pangiti. Talagang proud ako sa kanila, sabi ni Carlos at hinaplos ang likod ng ulo ni Sky. 5 taon ng pangungulila, sakit at mga lihim. Ang lahat ng yun ay napalitan ng masayang pamilya. Bulong ko habang nakatingin sa kambal na masaya at puno ng buhay. Habang unti-unting lumulubog ang araw, naglakad kami ng sabay-sabay. Nagkakahawak kamay at ramdam namin ang kumpletong pamilya. Walang kulang, purong pagmamahal at saya. Si Carlos ay nakatingin sa akin, dahan-dahang ngumiti. Rain, handa na ako sa mas marami pang taon ng kakulitan, pero masayang pamilya kasama kayo. Ngumiti ako, hinawakan ng kanyang mukha. Ako rin, Carlos. Worth it lahat ng hirap at sacrifice. Habang lumulubog ang araw sa likod ng aming hardin, nakatayo kami ni Carlos. Magkahawak kamay, nakangiti at nagmamasid sa mga anak namin. Ang 5 taong pangungulila at sakit ay tila naging paalala lamang kung gaano kahalaga ang bawat sandali ngayon. Ang bawat ngiti, halakhak at yakap ng kambal. At sa wakas, sabi ko sa sarili ko, ramdam ang kapayapaan. Lahat ay maayos na, masaya at kumpletong pamilya. Si Carlos ay nakatingin sa akin, dahan-dahang hinaplos ang pisngi ko. Rain, forever na ha? Ngumiti ako, hinawakan ng kanyang mukha sa parehong init at pangako. Forever, Carlos. I love you forever. I love you too, until my breath takes away. Minsan, ang puso ang pinakamatalinong gabay. Kahit 5 taon silang nagkahiwalay at maraming sakit ang naranasan, nagawa nilang muling bumalik sa isa't isa dahil sa pagmamahal at panghunawa. Ipinapakita nito na hindi lahat ng bagay ay dapat pilitin. Minsan ay hayaan mo lang ang puso ang magdesisyon. Wakas.